Good day, Kamaster! In this video, magbibigay naman ako ng tips at idea patungkol sa mga battery. So, meron tayo ditong baterya na 4D Electron. Brand siya ng Electron, pero gawa pa rin siya ng Motolite. Ito ay low maintenance na baterya. Kapag sinasabing low maintenance, ibig sabihin, ito yung baterya na nilalagyan or binabantuan ng distilled water once na ito ay naigahan or natutuyuan na ng tubig. Kasi nga po, ang kategory ng isang low maintenance na baterya ay pwede siyang sasalina or lalagyan ng distilled water pag natutuyuan na ito. Ito po ay 150 amperes na ang power sa battery na ito. Ito ay bibilhin na ng ating customer. Ayan po, may naka-attach pa na warranty certificate. Patunayan na bagong-bago po ito. Ginagamit ito sa mga 10-wheeler truck, mga flat nose. Dalawang baterya po ito. Lalagyan natin ito ng battery solution. Dahil ikakabit na ito mamaya sa truck ni Sir na 10-wheeler. Dalawang battery ang kailangan na ikakabit roon. Bali, magiging 24 volts na. Dahil bawat isang battery ay 12 volts po. Ito yung mga battery solution na ating ilalagay sa battery. 30 bottles yan. Sa mga nagtatanong kung may halo ba itong distilled water, wala po. Ito ay puro. Puro talaga siyang matapang na acid chemicals. Wala siyang halo. Yan ay puro talaga na battery solution. Sulfuric acid po yan. Sa pagbubukas naman nito, kayo na ang bahala kung ano yung gusto nyong gamitin. Ako ang gagamitin ko ay itong Armstrong cutter. Sa mga nagtatanong kung saan po natin ito mabibili, marami po ito sa mga hardware. So, ang presyo naman ito ay 355 pesos lamang po. Maganda siya kasi may lock siya, oh. Yun po yung lock niya. Yan, tanggal na siya. Ang pagbubukas naman nito, ganito po. Tiin nyo lang po ng ganon. Yan. Bukas na po yan. So, atin na itong bubuksan at atin ang sasalinan ng battery solution. So, bukas na yan at alisin na naman natin itong silver na nasa ibabaw. Ito po kasi yung protection niya pag once na ito ay bagong-bago. Sinyalis po na bago ang isang baterya kapag may makikita kayong ganito. Nakasealed pa siya. Aalisin na po natin itong silver na ito. At kumuha kayo ng imbudo ito. Lagay nyo lang dyan. Ilalagay na natin yung battery solution. Ito yon.
Pagkatapos nyo na mga kamaster lalagyan ng battery solution ng isang battery, i-check nyo muna yung tubig kung pare-parehas ba ang sukat at level ng tubig niyan sa loob. Kumuha kayo ng flashlight, flashlightan nyo lang para makita ninyo. Yan. Tulang pa to, kaunti. Itong isa, nasa dulo, kanang bahagi. Lalagyan pa siya natin ng kaunti. Papantay ko lang lahat bago ko pakita sa inyo para may guide po kayo na masusundan sa tamang paglalagay ng battery solution sa 4G na baterya na bago. Ayan po, kung mapapansin niyo, ganyan lamang po ang sukat at level ng kanyang tubig. Mapabago man o malumang battery, pag for example ito ay naging luma na, dadagdagan nyo na ng distilled water, ganyan din po ang sukat ng tubig sa paglalagay, walang pinagkaiba. Ganyan po. Ayan po. Siya, parang nasa liig lang. Ayan. Ito, hindi pa kayo kontento, nag-aalanganin pa kayo sa dyan kung paano nga ba ang tamang sukat dyan. So, kumuha tayo ng roller para masukat talaga natin. So, ito po yung roller. Ayan. Ayan, ang itsura ng roller. Kapag ka manggagaling dito sa kanyang bibig, sa pinaka ibabaw ng takip ng battery, inches, dito tayo mag-una sa inches. Yan. Ganyan po ang sistema. Magmula doon sa nandito siya tumapat sa 1.5 inches mga kamaster. Dito po siya tumapat. Diba ito po ang 1 inches. Ito. Dito siya tumapat ang tubig. 1.5 inches po yan kasi dito 2 inches na po yan, diba? 1.5 inches dyan po. Magmula rito sa ibabaw ng takip ng battery. Ganyan po. Magmula dito, ayan po, 1.5 inches na yan. Ayun, saktong-sakto po, basa po ang roller natin. Po ang tamang sukat sa paglalagay ng tubig sa baterya, lalo na sa mga low maintenance na baterya. Di tubig po yun pag sinasabing low maintenance. Ganyan po ang sakto at tamang paglalagay ng battery solution sa bagong baterya. Kahit na distilled water na lang po ang ilalagay ninyo dito pag once na ito ay nagbabawas na. Pero matagal po ito magbabawas. I think nasa 10 months pataas o 1 year bago nyo ito madadagdagan ng distilled water. Sa mga nagtatanong kung saan po mabibili ang distilled water, sa mga auto supply po yan, sa motorcycle parts, sa mga hardware, meron po. Kahit sa mga gasoline station, try nyo. Baka meron, kasi dito sa lugar namin meron. Nagtitinda sila ng distilled water. So ito po ang best guide sa paglalagay ng battery solution sa baterya. Kahit na anong size ng baterya, ganyan din po ang paglalagay. Kahit 1 SM man yan, 2 SM, 3 SM, 6 SM, NS40. Yan po, ganyan po ang tamang paglalagay. Tapos na yan at pupunasan muna natin sa ibabaw. Medyo may konting talsik-talsik. So ito po yung 6 na pirasong takip niya na kulay itim. O, ilalagay lamang natin, tatakpan na natin to. Ang pagtakip nito, kailangan mahigpit po siya. Higpitan nyo ng maigi. Yan. Huwag po kayo mag-worry, baka sabihin nyo hindi makahinga. Eh, may butas po yan sa ibabaw. Ito po yung nagsisilbing singawan niya. Kaya okay lang yan na higpitin natin ng maigi.
Yan. Pagkatapos natin matakpan, atin lamang saan ititester kung nagkakarga na ba. Ito ay negative. Tandaan nyo po, ang kulay itim ay negative po yan. Meron naman makikita dito, may palatandaan naman sa gilid. May bad list na pahaba ng pagganon, minus sign po yan. Ibig sabihin, itong polarity ng isang baterya ay negative sign po ito. Dito naman sa kabila, itong kulay red na alligator clip ng tester natin, dito natin siya ikakabit sa kabilang polarity ng isang baterya. Itong plus sign po yan plus sign ng isang baterya. Ibig sabihin, itong polarity ng baterya na to ay positive po ito. Positive polarity ng baterya kasi plus po siya Dito sa kabila, minus po yan, ayan. Minus sign, ibig sabihin, negative sign po ito sa polarity ng battery, okay? As you can see, kamaster, kung makikita at mapapansin natin, 12.3 volts na ang reading ng voltage sa battery na ito. So, kalalagay lang natin ng battery solution, automatic nagkakarga na siya ng 12.3 volts. Maya-maya, madadagdagan pa ho yan kasi kusang nagkakarga yan. Tataas pa ang reading ng voltahe niyan. After 1 hour, pwede nyo na po isasalpak sa inyong sasakyan yan. Full charge na yan. So yan po ang itsura at laki ng 4D na baterya. 4D na po yan siya. Ang brand niyan, Tatak, ay Electron. Kahit Electron na brand yan, matibay yan dahil ayon sa customer na may-ari nito, yung papalitan niya ngayon, ipapalitan nito, ganito rin Electron, 4D rin. 4 years daw sa kanya. 4 years daw ang paggamit niya, ngayon pa niya napalitan. Ibig sabihin, matibay talaga ang Electron na battery. Kasi gawa po ito ng Motolite mismo. So atin na yung aalisin dyan sa pinaglalagyan niya. Tapos na yan at papalitan na natin ng panibago dahil 2 piraso po ito. Ito na po yung pangalawa. Pangalawang piraso na ito na battery. Brand new din po ito, bagong-bago. May warranty certificate pa na naka-attach sa ilalim nito. So hindi ko na po pahabain ang video. Humahaba na ang ating video. Hindi ko na po papakita sa inyo ang paglalagay ng battery solution nito kasi pare-parehas lang naman po. Same procedure lang din po. Ganon din po ang gagawin ninyo. Yun na po ang best guide, yung una na nilalagyan ko. Yun din po ang paglalagay nito, okay? So yun lang. Please give me a thumbs up. Share sa inyong mga friends, kakilala, mga relatives kung nakatulong ang ating video para mas marami pong matulungan sa ating video. So yun lang and maraming salamat po sa inyong panonood at huwag ninyong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, BMI Motolite. Bye!